David. Good morning po. Si Xander po ito at si Angel. Morning po. Hello, good morning, Xander tsaka Angel at syempre sa mga tagapakinig natin ngayong umaga. Ma'am, kapaing parang ang naririnig ko si Senator Risa Hontiveros na Naku, we're hopeful na meron tayong progressive leader like Risa na magiging next leader natin. So cross fingers tayo na sana ay katulad niya o kung baka nga siya na nga. Baka Risa na, no? Ang ating magiging pambato, yes. Po. Ma'am, dito po sa ika-4 nyong civilian mission sa Pag-asa Island, ano po ba ang pangunahing layunin po nito? Kasi balita po namin ay sasakay po kayo sa jet ski? Oo, that's right. For the fourth time, tayo po ay maglalayag sa West Philippine Sea. This time around po tayo ay pupunta sa island. Kaya ang tema po ng ating fourth mission ay balik pag-asa para po buhayin ang pag-asa natin at syempre panindigan sa harap ng panghaharas ng China. Pero hindi lang po yun, pati po dun sa pag-champion po ng China ng mga senador at yung mga ilang kapwa Pilipino natin na parang naniniwala dun sa propaganda ng China, lalo na yung political leaders natin. Kaya po itong ating mission na balik pag-asa ay meron pong very important na feature. Kasama po doon yung nabanggit niyo na tayo na po ang mag-jet ski sa West Philippine Sea doon po sa coast ng Pag-asa Island. Kasi alam naman po natin may mga leader tayo, yung nakaraang presidente, na nangako mag-jet ski daw sa West Philippine Sea. Hanggang ngayon hindi pa rin natutupad at malamang hindi na po matutupad kasi nga siya ay nandun na sa Hague sa humaharap ng kaso sa ICC. Kaya kung hindi tinupad nung nakaraang presidente, tayo na po ang tutupad. Okay, opo. Ma'am, sino-sino po yung mga pwedeng sumama? I mean, open ba ito for civilians? Halimbawa po, meron lang gustong sumama at papaano po yun gagawin? Yes po, ang mga kasama natin ay mga ordinaryong mamamayan, youth leaders, may kasama po tayong mula sa religious sector, meron din po tayong ilang mga influencers, so magugulat na lang po yung mga kasama natin sino yung ating special guest. This time around, for the first time, may kasama rin po tayong isang legislator, si Akbayan Representative Dada Ismula, isang Moro IP woman leader, and we're hopeful na she will lead yung pag-jet ski natin. May mga rapper din po tayong kasama, yung Morovich. And of course po, open ito sa mga kapwa Pilipino na gustong magtaya. Ayun lang po yung fourth mission po kasi mag-boarding na po kami mamaya at maglalayag na po bukas na umaga. Yes po. So medyo, baka po yung mga, sayang kung last week po, may mga ilan pang gustong humabol, baka kaya pang ihabol. Pero dahil po maglalayag na, ano na po, full steam ahead, all aboard na po yung mga volunteers natin, and excited na po talaga tayong magpunta sa beach ng Pag-asa Island. Opo, ngayon na pala. Ngayon na pala yun. Opo, hanggang kailan po itong inyong mission, Ma'am Rafaela? Yes po, kami po ay maglalayag tomorrow. Ang send-off po ay 8 a.m. Open po yun sa media na gustong mag-cover. Sa Manila Port lang naman po ang ating pagsisimula ng paglalayag. So that's going to be April 30 ng umaga, 8 a.m. hanggang May 5. We're hopeful na makabalik na po dito ng Manila yung ating barko ng May 5. Yes. Opo. Ma'am, kasi di ba ho kapag ka ng jet ski sa mga Boracay, ayan yung mga beach, medyo mahal po, parang 4,000 ho yata. Oras. Ha? Isang Oras, oras, 5,000. parang 3,500. Mahal. Oo. Paano po yung mga gagamiting jet ski dyan po sa ating mission sa West Philippine Sea? Kanino po yun at paano po yung gastos? Buti na lang po meron tayong isang mabuting volunteer na taga Subic. Hindi ko na lang po ba pangalalan. Nakahiram po kami. Ito naman po mission natin na atin ito ay talagang napakahalaga ng pag-aambagan, pagdataya ng bawat Pilipino para ipakita na hindi lang ito usapin ng mga nakatira dyan sa may Zambales o kaya Palawan o yung mga frontliners natin. Talagang ito po ay para sa lahat ng Pilipino na kampanya. And hopeful po kami sa lahat ng mga nagtataya at tumutulong din po sa ating mission. Opo, gaano po kadami yung mga jet ski na inyong gagamitin patungo po dyan po sa West Philippine Sea, Ma'am Rafaela?
Meron po tayong isang jet ski na dala. Hopefully po umabot ng dalawa kasi pangalawa pa po kami sinusubukang hiramin. And then, actually po, dahil nag-load na kami, siguro po mga tanghali, marirelease na po natin yung photo na nandun na siya at nakasakay na sa barko natin. Opo. Ma'am, siguro po yung baka iniisip po nung iba nating mga kababayan, hindi ho kaya nito mapalala yung tensyon dahil parang nga ho tayong nang aasar sa China. Nako, alam niyo po, yung China, paulit-ulit yung sinasabi na tayo ang nag-escalate ng tension sa West Philippine Sea. Ang totoo, sila ang nag-water cannon, sila ang nagpapaalis ng ating mga mangingisda at frontliners. Sila po ang nag-militarize sa ating karagatan. Tayo po, ang ginagawa natin, civilianize natin. Sa mapayapang paraan, pinapakita natin na hindi naman tayo magpapabuli, alangan namang tumahimik na lang tayo. Kaya po ang bitbit natin, musika, ang bitbit natin through cultural expression at yung pagbabayanihan. Ito pong mission natin, ang puso naman po talaga niya ay yung pagpapaabot ng tulong dun sa mga residente ng Pag-asa, lalo na po dun sa mga mangingisda na pinaka-apektado, lalo na hindi lang sa pangharas ng China, pagtaas din po ng petrolyo. So mag-aabot po tayo ng ilang fuel. Ito po ay fuel supply run din para sa ating mga mangingisda. Kasi isipin na lang po natin kung sila yung hindi makakapangisda sa West Philippine Sea, edi ang matitira pong mangisda sa West Philippine Sea ay yung mga nasa Chinese militia vessel. Kaya napakahalaga po na magkapit-bisig tayo sa issue na ito sa mapayapang paraan. Ipakita natin na hindi tayo mananahimik at maninindigan po tayo. Opo. Kaugnay po niyan, Ma'am Rafaela, meron na po ba kayong koordinasyon sa ating Armed Forces of the Philippines para po matiyak ang kaligtasan ng mga lalahok dito po sa nasabing misyon? Yes po, all missions, katulad po ng nakaraang tatlo, we make sure na well-coordinated sa relevant agencies. Kasama na po dyan yung local government ng Kalayaan na sila po ang tatanggap sa amin kapag nagpunta na po sa Pag-asa Island. At sila din po yung mga matatapang na tumindig sa China. Kaya marami po silang resolution na pinasa nung nakaraan na persona ng grata ang Chinese ambassador sa kanila. Na-travel ban tuloy sila sa China. Pero ang nakakatuwa po, ang nakakatuwa po dito yung mga kampiyon natin sa loob ng gobyerno ay naninindigan din at open po sila at nakikipag-ugnayan po tayo sa kanila dito sa mission na ito. Opo. Ma'am, paano worst case scenario? Alam naman natin ang China, napaka-bully. Ano pa rin po, magkaroon ng harassment habang isinasagawa po ang inyong misyon. Ano pong plano ng atin ito koalisyon? Sa totoo lang po, hindi na tayo magugulat kung isasyado at tatakutin ng mga Chinese vessels yung ating mission. Kasi ginawa nila po yan ng first, second at third mission. Pero nakita rin po natin yung katapangan ng ating mga volunteers na patuloy sa kahit na merong pananakot in China, tuloy pa rin po kasi wala naman po tayong ginagawang masama. Tayo ay nag-aabot lang ng tulong sa mga kababayan natin na nandoon sa Pag-asa Island. That being said, priority po natin ang safety ng mission na ito. Priority po na siguraduhin na ano man ang gawin ng China, may mga contingency measures po tayo in place. At klaro po sa atin na ang mahalaga, magawa natin ang misyon na maipabot ang tulong sa Pag-asa Island. Opo, panghuli na lamang po, ano po ang inyong mensahe dun po sa mga kababayan natin na kaisa po ng inyong adhikain pero hindi na ho siguro makakasama sa mga mission, kumbaga mag-aantabay na lamang po siguro sa social media at mensahe rin dun po sa kabilang ibayo, yung hindi po pabor sa ating mga mission. Opo, yung mga kababayan po natin, alam po natin na pilit tayong hinahati ng China sa fake news, dun sa mga mensahe ng ilang mga senador at mga sarili nating political leader na tumahimik na lang tayo kasi magagalit ang China. Naku, wag po nating hayaang hatiin nila tayo, wag po nila hayaang linlangin nila tayo at lituhin kung ano ang totoo kasi ang totoo po, ang West Philippine Sea at atin at sana po magkaisa tayo sa mensahe at misyon na yan. Okay, with that, Ma'am Rafaela, maraming salamat Mag-ingat po kayo, ma'am. At mag-ingat po kayo sa inyong pagtungo sa West Philippine Sea. Maraming salamat, Sir Xander Angel. Ingat. Pasalubong po, Kapaeng. Sige. Mag-uwi kami ng maraming kwento. Yan, abangan namin, Ma'am. Thank you. po. Opo, sabi nga. Ingat ho, bye-bye. Salamat po. Sabi nga ng atin, ito yung nangako